with respects to the ayuda sa unprogrammed funds. And by the way, meron pa rin flood control, Jade, funds. Opo. Ngayon, nilipat nila yung ibang pondo. Alam mo kung saan nilagay? Doon pa rin sa mga project na mahirap, parang flood control. Mahirap pa, anong pangalan nito, tutukan sapagkat yan ay farm to my pocket road projects. Ay, farm to market road project pala. Pag tiningnan mo yun, malinaw yan. At saka, ito'y siguro para sa mga mayors, governors. Merong inalis dyan sa budget, Admar Jade, no? Na dapat laan para sa mga local government, pero inalisan, binawasan. In other words, kung inaasahan nyo lalaki yung mga internal revenue allotment ninyo, wag muna. No? Baka mamaya, inutang nyo na yan o ikinumit nyo na yan sa mga kaibigan yung kontraktor. Malabo yun. Dalawang pagbabago na mangyayari, Admar. No? Hindi lang recalibration. Ito'y redirection. Number one, yun talagang mga dilaw at saka pink. Pati na yung mga anong tawag nito, pro-Marcos. Magdadalawang isip yan. Kasi nagbabago. Kita mo nga ngayon, may iba ng tono, may mga kumakanta na, no? Warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming manonood? Opo, ngayong pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong 2026 National Budget, Sir Jay. Sa kabila po ng mga reforma na ginagawa, marami pa rin ang kumukwestiyon dito nga po sa ating budget ngayong taon dahil nga po meron pa daw na pork barrel. Nandoon pa rin kini-question pa rin yan, Sir Jay. Paano ho ba ito matitiyak na talagang maipatutupad ng tama at itong budget natin ngayong taon, Sir Jay? Si Presidente lang makakasagot niyan kung paano maipapatupad ng tama. Pero tama ka yung sa pagkakasabi na hindi po ito ganoon kalinis o kaganda, no? As a matter of fact, ang balita ko si Congressman Ega Irice ng Caloocan ay magsasampa ng isang kaso sa Supreme Court questioning the constitutionality of the 2026 General Appropriations Act. Sapagkat, kung inyo matatandaan, malinaw doon sa naging desisyon sa kasong PhilHealth, no, ng Supreme Court. Kung di ako nagkakamali, ang ponente ay si Justice Hernando, no, na sinasabi niyang yung paglalagay ng mga unprogrammed funds. Bagamat sinasabi ng Malacanang na meron silang kinaltas, no, pinito na 92 billion something, no? Meron pa rin natitirang unprogrammed funds. And malinaw dun sa desisyon ng Supreme Court that any unprogrammed fund, especially kasama ang allocables na bagong terminology sa pork barrel o PDAF ay illegal and unconstitutional. So, we're expecting anytime soon na si Kinatawan Irice ng Caloocan will be filing the case. Ngayon, doon sa, kasi maganda yung sinabi mo paano may patutupad ng maayos. Kasi paano may patutupad ng maayos ang isang bagay na hindi maayos in the first place. Halimbawa, example na lang, bakit kinakailangan? Maganda pakinggan inalis na yung MAEP na ayuda na kukuha ka pa ng guaranteed letter mula sa congressman. Hindi na raw ganun, no? Wala na raw, hindi na raw pakikialaman ng mga congressman. At tangi executive na lang ang gagawa. Fine, trabaho naman talaga yan ng executive, no, ng DOH, ng DSWD. However, pag tiningnan mo siya, bakit kinakailangan pang isegregate yan, yung pondong MAEF, no, na pwede mo namang idiretso yan sa universal healthcare na inutangan mo, no, na kinunan mo ng pera pagkatapos
ginastos mo sa ghost project ng flood control. Oh. So, bakit hindi na lang ibalik yan? And let the, anong tawag ito, the PhilHealth handle the, total para sa hospitalization yan eh. Bakit ang dami pang layer? So, doon pa lang meron na naman problema. No? Pangalawa, I don't know, sa umpisa pa lang sinasabi ko na doon sa ating mga kababayan na nananaginip na matatapos na yung subway, yung mga metro train, yung mga north-south rail, yung mga tulay na mga ganyan, flyover. Malabo po sapagkat kung inyong titingnan, lilimiin ninyo, examine ninyo yung inapprove na General Appropriations Act. Yun yung mga funding dyan, bagamat itong mga program na ito ay funded ng foreign countries, hindi mababalan po yan sapagkat yung counterpart peso na dapat ay nakapaloob sa proposed GAA, hindi po nangyari. Inalis yan. Ewan ko kung bakit, no? So, yung mga subway, metro subway, medyo hanggang panaginip na lang muna yan. Yung mga, kasi yung mga foreign assisted program o project, nangangailangan yan ng peso counterpart. Kaya pag wala yung peso counterpart, hindi magre-release siyempre yung funder na foreigner. So, in a nutshell, yan ang ating unang observation, Jade. Po, at nabanggit nyo nga na dito nga sa, bago ba sa inyo itong patakaran na dapat wala ng politiko, dapat opisyal lang ng gobyerno, I mean sa executive, nabanggit nyo nga, ang magpapatupad nitong MAITIP at itong AX at itong TUPAD, no, mga programang ang pinamimigay madalas noong nakaraang taon pa. Alam na natin yan, hindi ho ba nasa batas na po yan before pa at hindi na po yan bago, Sir Jay? In theory, dapat ganyan, ano? Pero alam naman natin ang katotohanan. Kahit na ngayon, I doubt it very much whether they will implement it that way. Dahil ang dali-daling sabihin yan, no? Siguro mas mabilis sabihin ng ano yan, kung may recommendation. May recommendation pa rin yung politiko. Ganon din eh. Kunyari, DSWD by way of the executive, no? Ang mag-i-issue. Pero isa sa requirement would be a referral letter from the congressman. Kasi madaling imposibleng ano yan eh. Imposibleng, yun nga, pagpapaganda sa press release, maganda sabihin yan. Pero tingnan natin sa practice. Hindi na ba kailangan ng referral mula sa congressman, mula sa gobernador, mula sa mayor? Tingnan natin. Anong tawag nito? Kapipirma lang, hindi pa natin, wala pa yung mga implementing rules and regulation, kumbaga, IRR, no? So makikita natin yan. Kung ngayon, kung wala na talaga yan, baka pwedeng paniwalaan natin. Opo. Doon po sa mga unprogrammed funds, more than 90 billion pesos po yung na-veto ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yes. At may mga natitira pang unprogrammed funds ang hindi vinito. Kung kayo pong tatanungin, Sir Jay, ano ho yung dapat i-veto o ng Pangulo dito sa budget natin ngayon? Ang ideal sana ganito ay Jade, no? Kung ano yung kikitain ng gobyerno, projected, wala sa BIR, BOC, Customs, lahat ng government financial institutions, yun lang dapat ang binabudget para hindi tayo umuutang. Ang problema kasi, nag-approve tayo ng almost 7 trillion na budget, pero ang projected natin kikitain is only 5 trillion. Entonces, kailangan natin mangutang ng almost 2 trillion pesos. Now, ang tanong dyan, saan ka uutang? Meron bang magpapautang? Gaano kalaki ang tawag nito, ang interest? Anong mga kondisyones ng utang kung merong magpapautang? Because
as it is, Jade, no? Sinabi na ng mga international funders or financial institutions, mukhang malabong magpautang sila sa Pilipinas. So the question now is, sa kayo utang? Mag-i-impose ba kayo ng bagong buwis? Wala nang, kumbaga, dumugo na, wala na idudugo Pilipino. Ngayon, bakit may mga unprogrammed funds? Ang problema dyan, kung yung unprogrammed funds is chargeable to regular revenue or yan bang, yan bang mga unprogrammed funds na yan ay subject to the availability of funds doon sa uutangin. Because, malinaw, tama naman yung ginawa ni Presidente, no? Na pinito niya yung mga unprogrammed appropriations chargeable against uutangin. No? Pero, ang dami pa ring unprogrammed funds na regular program expenditure ng gobyerno. So, wala rin. May unprogrammed funds pa rin. Opo. At ito rin yung unprogrammed funds na nais ni Congressman Erice na questionin dyan po sa Supreme Court anytime soon, Sir Jay. Correct. Kasi nga, anong tawag nito? Sinabi na, ilang beses na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yan eh. Mga pinagkunan noon, yung ba naalala nyo yung panahon ni Pinoy, no? Yung PDAP at saka DAP, no? Diyan din niya mga unprogram yan na kinuha din doon. Sinabi ng unconstitutional yan. Doon sa desisyon ng PhilHealth, sinabi ng unconstitutional. Hindi nakikinig ang ating Kongreso, lalong hindi rin nakikinig ang Presidente. So, talagang, anong tawag nito, sa kangkungan tayo talaga pupulutin kapag kaganyan. Opo. At isa pa sa mga na-discover din o naipahayag ng finance kahapon o ng mismong ES Recto ay kapos pala ng humigit kumulang 1.650 trillion pesos ang kikitain ng gobyerno para mabuo nga ito itong 6.793 trillion pesos na national budget po natin ngayong taon kaya utang sa mga financial institution. Correct. Yun nga sinasabi natin. Ngayon, ang isa pang hindi sinasabi ng Malacanang is meron kang babayaran eh. May inutang ka last year 2025. Gumastos kayo ng utang or deficit spending ng 1.2. So, kapag sinuma total mo yung 1.7 plus 1.2, that's 2.9 trillion na problema ng pananalapi. Kaya ang mangyayari dyan, Jade, na gaya ng explain ko nung una, yung first quarter release ng DBM. Ang mangyayari niyan, ibabayad lang yan doon sa deficit spending last year. Kasi i-obligate yun No? Pag in-obligate mo yun, babayaran mo. So, sa makatuwid, wala rin matitira doon sa unang release mo. So, wala kang magagawang proyekto. Gagawin mo, magde-deficit spending ka na naman sa first quarter. Babayaran ng second quarter. So, hanggang sa pagdating ng last quarter, wala na naman pera ang gobyerno kasi meron kang 1.2 plus 1.7 trillion. Hindi ito billion pinag-uusapan trillion. So, saan bulsa kukunin yan? So, ang isa pang kapuna-puna rito, ang ganda pa pakinggan na inalis na sa mga politiko, yung mga ganito, ganyan, at tanging presidente. Ang maganda lang dyan, wala nang ibang sisisihin ngayon kapag ka sumablay, kundi ang presidente. Hindi na siya pwedeng maghugas kamay. Kapagkat inalis na Sabi niya, sabi nila doon sa signing, di ba? Lahat ngayon nasa executive na. In other words, kapag ka merong corruption, kapag ka merong mismanagement, fiscal mismanagement, hindi na nila pwedeng sabihin kasalanan ng Congressman Tarpulano. Although, alam natin, pang ano lang yon, pang public pronouncement. Kaya nga inaantay ko yung mga implementing rules and regulations with respects to the ayuda sa unprogrammed funds. And by the way, meron pa rin flood control, Jade, funds.
Opo. Ngayon, nilipat nila yung ibang pondo. Alam mo kung saan nilagay? Doon pa rin sa mga project na mahirap, parang flood control. Mahirap pa, anong pangalan nito, tutukan sapagkat yan ay farm to my pocket road projects. Ay, farm to market road project pala. O, yun ang mayabang ko. Tinitingnan ko yung listahan dito magkano ang nilagay nila sa Yung original, kung hindi ako nagkakamali, Sir Jay, yung original 16 billion pesos at yung budget 33 billion pesos. Dinagdagan po nila ng 17 billion pesos. Correct, correct. Ayan, oh. Kaya yung mga... sabi ko nga, yung mga pagbaha sa Metro Manila, malabo pang makoreksyonan yan dahil binawasan yung mga budget para sa ano eh. Para sa mga foreign assistance project tulad mga Metro Manila Pumping Station, Pasig Marikina Spillway, Cavite Bataan Bridge, mga tulay sa Negros at iba pa. No, so from 70 billion, naging 17 billion. So, paano mo itatayo yan? So, yan ang mga problema natin. Yung farm to market road, yan. Ginawan 32 billion from 16 billion. So, malaki na naman ang nanakawin. Ay, nanakawin ang kailangan nilang iayos. Baka mapunta na naman yan sa pier para kung saan nandoon yung kanilang yate, nasaan yung kanilang mga resort, ha? Yan ang ating naging karanasan last year. Opo. So, documented ito, hindi ito bukang bibig lang. Opo, opo. So ito po yung nakikita po yung red flag, kumbaga, dito nga sa pinirmahang 2026 national budget, may tinatawag pa rin bang allocable? Kasi nga, di ba, pondo ng isang ahensya tulad nito sa DPWH at pupunduhan o gagawa ng mga proyekto doon sa mga distrito o mga syudad. Walang pinagbago eh. Ang pinagbago lang yung amount. Pero yung sistema naroon pa rin. Yung system of corruption o pinagkukunan ng corruption o pandarambong, nandoon pa rin. In fact, wala namang binago. Ang nabago lang, hindi na kuno makikialam yung mga congressman. Pero yung sistema ng DPWH doon sa mga allocable o iniaalok, no? Sila pa rin ang may sabi. Di ba? Pag tiningnan mo yun, malinaw yan. At saka, ito'y siguro para sa mga mayors, governors. Merong inalis dyan sa budget at Jade, no? Na dapat laan para sa mga local government, pero inalisan, binawasan. In other words, kung inaasahan nyo lalaki yung mga internal revenue allotment niyo, wag muna, no? Baka mamaya inutang nyo na yan o ikinumit nyo na yan sa mga kaibigan yung kontraktor, malabo yun. Opo. So yan ang hindi pa umiimik yung mga League of Provinces, League of Municipalities, League of Cities. Please check the General Appropriations Act. Baka yung mga inaasahan ninyong assistance o yung talagang laan para sa inyo, wala kayong matatanggap. Opo, opo. So may allocable, issue ng allocable at issue ng unprogrammed funds at ito pang issue ng MAIFIP, tulad at AIX. Ito yung mga nakikitang questionable po sa inyo. Hindi ko sinasabing questionable. Dapat babantayan. Hindi, questionable. Lalo na yung foreign assistance. Kasi, kumbaga, yung panaginip natin na halimbawa, magkakaroon ng tulay sa ganito, chargeable, tapos funded kunyari yan ng Norway o kung anumang bansa. Hindi po yan may tatayo ng walang counterpart peso. So kung walang counterpart peso o binawasan yung counterpart peso, mababala yan. Kung halimbawa, inaasahan nyo matatapos this year or next year. Baka sa 2037 na yan matapos. Opo, opo. At saka doon ba sa paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa 2026 national budget, Sir Jay, may nakita akong post po ninyo na pinagbawalan din yung pagkuha ng litrato. Tama ho ba? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Bakit takot na takot sila sa smartphone? Bakit natakot na takot sila?
Kasi yan ang yan ang bagong system of communication, of recording videos by reporters. Ha? Bakit? Meron ba sila, takot ba sila na may mahagip na naman na nag-aabot ng kupita, tumutungga? Meron bang ganon? O meron, takot ba sila makita na may black eye? O anong tawag dito? Naluluha na yung mga mata? Yung mga ganon? Meron ba silang makikita diyang hindi nagsusuot ng bra? Paano ba? Bakit sila? Parang praning na praning. Ha? Na, para tayong patras eh. Kasi ngayon kahit na recording, ginagamit natin cellphone na, 'di ba? Smartphone na. 'Di ba? Kahit pag-feed ng live, cellphone na. So, hindi parang balintuna ang ginagawa natin unless of course meron silang itinatago sa publiko o naisitago sa publiko. I just don't get the rationale, no? Of tapos sasabihin na hindi naman lahat na pati congressman pati senador pinaiwan yung mga cellphone. Hindi totoo yun. Kausap ko nga yung isa na nandoon na during the signing eh. Imposible nakikipaglokohan tayo. Opo. Opo. Sir Jay, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, isa rin po sa mga nilinaw ng Senate Finance Committee Chairman o Chairperson na si Senator Sherwin Gatchalian na walang nakalaang pondo sa 2026 national budget para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anong komento po ninyo? Maraming wala. No? Tinitingnan ko rin. Dahil supposed to be sangguniang kabataan eleksyon ngayon, di ba? Tsaka barangay elections. Tapos meron pang isang eleksyon. Dapat ngayon yung eleksyon sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Wala rin ako nakitang appropriations doon. At saka itong special elections, halimbawa kung papalitan kung sino ipapalit kay anong pangalan nito, kay Romy Acop, no, sa Antipolo. O kung sino pang congressman yung mamamatay within the next few days, no? So so isa yan sa mga nakita kong kulang, no? Na dapat sana hindi lang anticipated, kundi nandiyan na kasi yan. These things happen before the signing of the GAA. Manong Jay, magandang umaga, may buntag. Noong 2025 State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya, and I quote, "Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program." May mga pumalakpak at nag-cheers. At sabi pa niya dito, and further, "I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget." Pinalakpakan ulit siya. Tapos sinabi pa niya, "Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino." Sa tingin niyo po, natupad ito ng Pangulo considering marami pong mga budget dito na iba yung original sa naipasa mismo na budget, tumaas. Manong Jay, ang sabi niya, dapat naayon sa National Expenditure Program. Pero may mga pagtaas tayong nakikita. Sa tingin niyo po, naging makatotohanan si Marcos Jr.? Ewan ko kung sino ko. Siya Padilla ba yung kumanta ng Mambobola? Dararararararan, ganon, di ba? May kantang ganon. Kasi, kung tingnan mo, dapat nakaangkla yung GAA doon sa NEP. Ang NEP, National Expenditure Program, yun po ang sinusumiti ng gobyerno sa Kongreso, ng executive sa gobyerno sa Kongreso, para maging gabay nila sa pagpasa ng panukalang gastusin. Apparently, marami hindi nasunod. Tingnan natin, himay-himayin natin, halimbawa sa Department of Tourism. Ang sabi ng Department of Tourism, kailangan namin ng 500 million. Pero, ang inaprubahan nila, 1 billion. Nagdoble, no? Binawasan naman sa budget yung foreign assisted project na binanggit ko na kanina, no?
na originally 70 billion ang requirement dyan, naging 17 billion na lang. So, apektado na ngayon yung balintuna ito dun sa speech ng presidente. Ngayon, yung farm to market road, 52.3 billion, ang dami na nalulula ako dito sa mga bawas Bawas, kaya tinawag ko yan doon kahapon sa post ko na dagdag bawas na budget. Ito yung budget na dagdag bawas. Contrary doon sa pagsisip-sip ni Senator Tito Soto na the cleanest daw na budget. Kasi kung may unprogram yan, merong allocable, ano pa rin yan? It's still masagwan ba? Ang masagwa yan in a sense na ito'y hindi maganda. Pero maganda yan para sa presidente dahil siya lang may control. Walang ibang pwedeng magnakaw kundi ang presidente kung may magnanakaw. Opo. Dito naman po sa naging pahayag ng chairman ng APRO or sa finance dyan po sa Senado, si Senator Sherwin Gatchalian. Sinabi po niya na meron daw bubuuin sila katuwang ang nasa Kamara na oversight committee. Sa tingin niyo po, mapagkakatiwalaan itong bubuin na oversight committee kung saan ang sinasabi kasing mga involved dito ay mga politiko which is nandyan po sa Kongreso at sila rin yung magtitingin o di kayo mas maigi na magkaroon talaga ng independent, yung lehitimong independent na hindi rin pinili po ng gobyerno para tumingin din po dito, Manong Jay. Alam mo, pag sinabi mong maglalagay ka ng oversight, inaamin mo na may mali doon sa ginawa. Kasi ba't ka maglalagay ng oversight kung kampante ka na maayos yung ginawa? Kasi alam nila from the very start, bago pa man pirmahan ni Bongbong Marcos, yung GAA, may sablay na. Kasi nga, noong yung, saan ka naman nakakita, hindi naman humingi ng increase, i-increasean mo. Pagkatapos saan ka nakakita, BICAM, dapat ang nag-uusap, Senado at Kongreso, pagkatapos maniningit yung mga taga-executive. Hindi naman ganun So, talagang may problema. That's why they need an oversight, kunyari, para nang sa ganon, matahimik yung mga, anong tawag nito, nakakakita ng butas o ng mali doon sa ginawang batas. Manong Jay, tumutugma ba yung mga statement ng atin pong national government, lalo na sa Pangulo? Dahil kung maalala natin, yung binuksan yung Bukana Bridge, na-appreciate ng Pangulo, yung effort ng contractor, which is Chinese government din naman, nagbigay, nakita nila yung magandang tulong doon sa malaking proyekto na yon. Hindi lang taga Davao City ang makakinabang dyan, hindi lang taga Davao Region, kundi buong Mindanao na dumadaan po dyan sa Davao City. Nagtutugma ba yung pag-appreciate niya doon? Dito naman sa naging hakbang ngayon sa pag-budget kung saan binawasan ng husto yung mga pondo para doon sa mga malalaking mga infrastruktura na sure talaga na pinag-aralan at hindi basta-basta makurap kasi ito ay foreign funded din ito. Kailangan lang ng counterpart kumbaga mula sa Pilipinas pero binawasan ng husto at ito yung mga major projects like kagaya po dito sa subway natin na inantabayan na ng ating mga kababayan na malaking tulong po dito sa Metro Manila, maging yung sa North-South Commuter Railway po, Manong Jay. Kinukwenta ko nga yung lahat ng inayos nila may calculator ako dito Kasi, nilagay nila doon sa mga gastusin na kaya nilang kontrolin. Pagka hindi nila kayang kontrolin dahil kapareho niyan, foreign assisted project, ang mga consultant dyan, foreigners, hindi pwedeng suhulan. Hindi pwedeng kasapakat o kasabwat. So, saan sila makakakontrol? Ayuda, unprogrammed funds, allocables, farm to market road.
Diyan lahat, alam naman natin, diyan ang nakawan. Ngayon, yun nga, wala na namang big ticket project. Kasi wala naman talagang project si Bonget eh. I mean, wag na tayong magbulahan pa. Wala kang maasahang malalaking project kay Bongbong Marcos. Kasi wala naman silang iniisip na gano'n eh. Ang iniisip nila, yung mga lalo na yung mga nakapaligid sa kanya, paano mananakawan ang gobyerno? Di ba? Kasi kung hindi nila iniisip yan, dapat inalis na nila lahat yung allocables na yan, yung mga ayuda na yan, inilagay sa tamang anong tawag nito, programs, at saka hindi tayo nangungutang, wala tayong unprogrammed funds na kukunin natin para lang tayo makautang. Opo. At ganyan din po yung naging pananaw ni Senadora Amy Marcos at ang sabi nga niya dito, hindi raw aksidente na nagkaroon ng malalaking bawas sa mga proyekto ng mga malalaki o critical po sa ating bansa. Yung nababanggit natin ng mga foreign assisted na mga projects. Sinadya daw itong ilipat sa mga programa na questionable yung implementasyon. Ganon din yung sa mga nabanggit nyo po, mga assistance program na ginagawang instrumento sa pamumulitika. Nabanggit niya yung AIX ng DSWD, yung tupad ng TOLE, maifip ng DOH na nauuwi ayon sa senadora sa palakasan at pagmamakaawa sa mga politiko. Manong Jay. Kasi kasi nga, number one, election time ito eh. Yung magagamit yan dun sa BARM election. Ha? Kung ano man yung balak nila ron, kung sinong gusto nilang ilagay dyan. Tapos magagamit din niya sa barangay SK elections. Magagamit din niya sa impeachment na naman. Kasi they need it eh. Hindi nila maipapasayan kung wala na sinanay nila yung mga congressman eh. Hindi naman lahat, no? Hindi natin nila lahat. Sinanay nila yung mga pipirma sa impeachment laban kay BP Sara nang may bayad eh. Sino ngayon ang pipirma na walang bayad? Di ba? Oo. Ba't ako pipirma? Kung halimbawa, wala namang insentibo para sa aking distrito o para sa aking bulsa. Di ba? Di doon na ako sa tama. Saan nila kukunin ngayon yan? Diyan sa mga hinugot nila na pwede nilang pagkunan. Opo. Samantala, nabanggit mo nga, possible na gamitin ito sa political na galaw, hakbang para labanan or against dito kay Vice President Sara Duterte sa posibleng impeachment po, no? Nakikita nyo po ba, considering nasa mga mahigit 2 taon na lang bago po muling magkakaroon ng national na halalan po, na nakikita nyo ba na magre-recalibrate din yung mga kongresista, mga mambabatas na nasa kongreso po sa pag-consider dito sa impeachment? Kasi alam naman natin, marami pong mga grupo ang nagpahayag ng pagtutol nga dito po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And nitong nakalipas na halalan, nakita naman natin kung ano yung naging epekto. Kung saan inamin din ng mga congressman during sa kanilang panunuyo, sa kanilang mga constituents, anong dahilan bakit sila pumirma doon sa impeachment. Kasi kailangan din nila ng pondo po at maaring maulit yan. Pero nakikita nyo po ba na magkakaroon ng pagdadalawang isip yung mga nasa Kongreso ukol dito po sa impeachment versus VP Sara? May dalawang pagbabago na mangyayari, Admar, no? Hindi lang recalibration. Ito'y redirection. Number one, yun talagang mga dilaw at saka pink. Pati na yung mga pro-Marcos. Magdadalawang isip yan. Kasi nagbabago. Kita mo nga ngayon, may iba ng tono. May mga kumakanta na, no? May mga bumabaliktad na. On the other hand, yung masidhi na marubdob na nagamit ng Marcos administration para itulak ang mga impeachment
in the 19th Congress, kung matatandaan mo, impeachment 1, 2, 3, puro kaliwa. Di ba? Ang pasimuno niyan, kung titignan mo kung ba magbabalik tanaw ka, ang pasimuno sa impeachment 1, 2, 3, kaliwa. Di ba? Mga kaibigan ni Joe Masison, na ngayon lumalabas talaga na mga kaliwang-kaliwa. Dahil doon namatay yung Secretary General ng Kabataan Party List sa mismong giyera na nangyari dyan sa Occidental Mindoro. No? Ngayon, galit na sila. Mukhang maghihiwalay na ng landas. Magsasaulian ng kandila si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at saka yung CPP-NPA Front Organizations, Makabayan Bloc. In other words, baka hindi lamang si VP Sara ang mapapaila ng impeachment sa February 6. Baka mas mauna pang mapaila ng impeachment complaint si Bongbong Marcos at ang pasimuno yung Makabayan Bloc. Diba? Nagsalita na yung Alliance of Communist Teachers, Concerned Teachers, si Franz Castro. Nagsalita na mismong si Akbayan, Senator Risa Ontiveros. Si Kabataan Party List dati na nagtitiktok, si Raul, no? Manuel. So, sabi nila, ginamit sila, di ba? Oh. Ngayon, pag nangyari yan, maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Kongreso. Pag nangyari yan, kasi itong mga progressive bloc, kumisan umaandar yan ng walang pera, madalas, no? So, pag silang, sa Bisaya pa, pag silang mangusog, silang proponent ng impeachment laban kay Marcos, na etot na, no? As against a February 6 impeachment against VP Sara na kailangan mong gatungan yung mga congressman ng kung ano-anong panggatong para lang mag-file sila. At saka remember, in the next few days, magkakaroon ng pagbabago sa Senado. Lulusot man yan sa baba, hindi makakalusot sa taas. So, will they gamble and exercise in futility against A. Duterte na nagsabing, hindi naman ako tumatakbong presidente, ba't ba kayo balisang-balisa at gusto nyong ako'y matanggal? O, di ba? Opo. Tsaka Manong Jay, hugas kamay ulit itong palasyo dito po sa usapin ng impeachment. Muling pagbuhay ng impeachment kasi possible daw itong Makabayan Bloc muli yung maghahain ng panibagong impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang giit po ni Yusek Castro na yung pagsasampa daw ng impeachment complaint ng anumang grupo, hindi raw po saklaw o sakop ng Pangulo. Walang napag-uusapan daw sa namang meeting patungkol sa impeachment ng Vice Presidente. Ang tugon daw ng Pangulo sa lahat, para sa lahat, ang dapat managot ay dapat managot. Yun lang po, no? So, kumbaga, tingnan natin yung consistency po. Kasi, tinanong din siya ulit na... tinanong din siya ulit po. Opo, Manong Jay? Baka maitbulaga sila na akala nila yung kaliwa magpapile ng impeachment laban kay Inday, sila pala ang papile ng impeachment. Opo. Tingnan lang natin, Manong Jay, yung consistency ng kanilang mga... Matagal na rin nilang sinasabi ito na hindi daw sakop ng Pangulo. Bagamat meron ding unang pahayag ang Pangulo na hindi daw makakabuti nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito, tinanong ulit siya ng media sa press briefing kahapon na baka pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara na maiwasan ulit yung ganoong pangyayari since ang impeachment laban kay VP Sara last year ay failure of impeachment. Pero sumagot itong si Yusek Castro, failure of impeachment on our part, we cannot say that it is a failure of impeachment. Sinagot ulit niya na akala ko ba walang pero meron silang komento rin patungkol dito sa
impeachment, Manong Jay. So anong basa mo rito? Alam mo, kuminsan pag pinapakinggan, hindi kuminsan, madalas, itong mga huling araw, pag pinapakinggan ko si Yusek Claire Castro, parang, ano ba ito, abogada ba ito, mentally challenged ito. Parang kasi, balintuna ay lahat yung mga statement niya. Kaya, wala nang kredibilidad. Kaya nga yung spokesman ngayon, si Bongbong Marcos na mismo. No, di ba? SSS, siya na nag-a-announce, GSIS, siya na nag-a-announce, DSWD, siya na nag-a-announce, pati pension plan, siya na nag-a-announce. Kasi nga, wala nang kredibilidad eh. Sa totoo lang, kaya sirang-sira si Bongbong Marcos sa publiko, isa sa mga dahilan dyan, si Claire Castro. Oh. So, when Claire speaks, yung kabila na ang paniwalaan mo kasi malabo ito. Ganun. So, mahirap pag meron kang spokesperson na prejudge na ng publiko. Parang pinagtatawanan na nga ng publiko eh. Oo. Opo. Sir Jay, huli na lang, kung malakas po yung umuugong na mga balitang bubuhayin muli itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, possible ba na meron ding impeachment laban kay PBBM? Bubuhayin talaga nila yan. Hindi, kasi remember, Romualdez and Marcos are so obsessed in making sure that Inday is no longer part of the equation sa 2028. Unfortunately, mas lalo nilang pinalalakas. Sa totoo lang, silang nagpapalakas kay Inday, no? Wala namang ginagawa ito politically si Inday eh. Nagtatrabaho siya, pa konti-konti, wala naman siyang budget, no? Sila ang nagpapalakas sa kanya. That's why people rally behind Inday because ano nila sinasampal nila kaliwat kanan, sinusundot nila harap at likod. Ang nakakalimutan lang yung psychology ng Pilipino, yung underdog ang minamahal, no? Ngayon, magpa-file ba sila? Certainly, mayroong ipa-file yan. Kahit na paulit-ulit, walang kwentang impeachment, they will try. They will not abandon that, no? Pero Sir Jay, yung ang dapat maghandaan nila, and I'm sure it will come, with this recent development, na yung kalyado nila, o kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Franz Castro, yung binayaran nila para dutin si Inday, baka sila kanila na bumalik ngayon. At sila na ang dutin, no? At sila na, and I will not be surprised if the progressive group will file an impeachment complaint against President Marcos. sa tingin po ninyo, uusad po yan kung meron pong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ihahain this year? Depende yan. Kasi kung magkakaroon ng realignment of forces, sabi nga ni Admar kanina, yung redirection, political redirection, kung ako congressman, at tingin ko mukhang, ano nang tawag to, wala nang kakwenta-kwenta, no? Anong tawag nito, lame duck na ang presidente. For my political survival, I will do what is best for me. And hindi ko inaalis yan sa marami, the greater majority of the politicians from the Philippines. Ginawa na nila many times. Noong EDSA Revolution, hindi pa nga tapos ang revolution, nagbaliktaran na sila Joe de Venecia, lahat, no? Pagkatapos, ganun din nung kay ERAP, di ba? Hindi pa nakakasakay, nakakatawid ng Pasig River si ERAP, bumaliktad na sina Angara, sina lahat, Sakit ng Pilipino politicians yan. Pag nakita nilang tagilid na ang bangka ng kanilang dating sinasakyan, lumilipat ng kabilang bangka yan. So, huwag pakakatiyak si Marcos because number one, especially now, unless yung mga hinugot na budget dyan, gagamitin na naman ng Marcos administration para pang-jukebox nila sa mga congressman, makalumusot yung impeachment ni Inday. Pero I doubt it. Because right now, what I see, from a political vantage point, they are already changing gears, Jake. At hindi ako anong tawag nito?
nakikinig, nanonood yan eh. Tingnan natin within the next 2 weeks. No? Kung sa loob ng 2 linggo, may malaking pangyayari. Dahil remember, merong kang ginalit na mga general. Merong mga expose na mga political kingmakers. Like Chavit, you have to consider this development. Eh. Merong kang focus factor. Merong kang Chavit factor. Merong kang Makabayan Black factor. Ang daming dapat tingnan sa loob ng 2 linggo. Who knows? In 2 weeks, baka nakabalik na si Duterte sa Davao. Si PRRD. We do not know. A lot of things can happen. Wala nga nag-isip na mangyayari yung nangyari kay Maduro. Di ba? Oh. So, itong maraming interplay na dapat panoorin natin at tingnan natin kung saan papunta, Jade.